Magandang gabi po sa Pilipinas at dito naman po sa iyo kay magandang tanghali po sa inyong lahat. At saan man pong dako kayo ng mundo naroroon, isa pong maligayang linggong pagbati sa inyong lahat. Ngayon po ay gawain na naman natin ngayong linggo. Let's open our eyes, our brain, our heart, at lahat po ng ating dapat na i-open para matanggap natin ang magandang balita ng Panginoon. Let me call Sister Merly po for our opening prayer. Diyos na dakila, pinupuri ka namin, Panginoon, pinasasalamatan sa lahat ng iyong pinagkakalob sa amin, Panginoon. Panginoon ko, buksan niyo po ang aming puso nang kami po ay makarinig pa ng iyong mga banal na salita na gusto niyong iparating sa amin. Nawa itong aming maririnig sa araw na ito sa pamamagitan ni Brother Albert, matuto kami at magkaroon palagi ng mataas na pananampalataya sa iyo, Panginoon. Panginoon ko, maraming salamat po sa lahat po ng iyong biyaya, lalo-lalo na po sa aming buhay. Sa lahat po ng iyong pinagkakaloob sa aming kabubuhay, Panginoon. Maraming salamat po sa aming buhay na hanggang ngayon ay nandito po kami sa tulong ninyo, Panginoon. Salamat po sa iyong paggagabay at patnubay. Maraming salamat po sa iyong mga kabutihan at pagmamahal na wala kayong sawa na umaagapay sa amin, Panginoon. Kayo po ang nagiging lakas namin sa lahat po ng aming mga problema, nagiging magaan po ang aming pagtanggap sa aming mga suliranin dahil alam po namin na riyan kayo, hindi niyo po kami pinababayaan, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon. Nawa, Panginoon, lagi niyo po kaming iligtas sa lahat ng kapahamakan, sa po ng aming pamilya, sa lahat po ng aming kapatiran dito, bawat pamilya, Panginoon. Bigyan mo po kami ng lakas, Panginoon, kaligtasan, kapayapaan, at higit sa lahat, Panginoon, ang inyong mga aral ay lagi po naming maunawaan, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. At kay Brother Albert, nagpapasalamat po kami, Panginoon, na siya lamang po ang nakakapagpaliwanag sa amin ng inyong mga aral. Maraming salamat po, Panginoon. Panginoon ko, i-bless niyo po, Panginoon, ang lahat ng may mga itong aming gawain at kaming nagkaroon ng pagkakataon muli itong linggong ito. Nawa, Panginoon, kasama namin kayo dahil ang sabi niyo nga po, in one or two, gather in your name, you are in the midst of us. Kaya, Panginoon, alam po namin kasama kayo. Maraming salamat po, Panginoon. Nawa, ito po ay maging sandalan namin, Panginoon. At Panginoon ko, humingi kami ng kapatawaran sa lahat po ng aming mga kasalanan sa araw-araw naming buhay, araw-araw din nagkakasala, Panginoon. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Alam ko po, kayo po ay mapagpatawad. Kaya, Panginoon, patawad po, Panginoon. Ang lahat po ng ito'y, Panginoon, itinataas namin sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen.
Psalm chapter 1 verses 1 to 6. The way of the way of the righteous and the wicked. Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of scoffers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by streams of water that yields its fruit in its season, and his leaf does not wither. In all that he does, he prospers. The wicked are not so, but are like chaff that the wind drives away. Therefore the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knows the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Ngayon naman po ay maririnig natin si Sister Shirley para sa kanyang inspirational talk. Um, Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang gabi po sa ating mga kapatid sa Pilipinas na nakikipag-isa sa gawain ito. Nawa po tayong lahat ay pagpalain ng Diyos na banal. Ang akin pong ipapahayag ngayong tanghali ito ay galing po sa Matthew chapter 12 verses 33 to 37. Ipalagay ninyong mabuti ang punong kahoy. Kung mabuti ang bunga nito at ipalagay naman ninyong masama ang punong kahoy, kung masama ang bunga nito, sapagkat ang bunga na nakikilala ang puno. Kayong lahi ng mga ulupong, paano kayo makakapagsabi ng mabuting bagay gayong kayo'y masama? Sapagkat kung ano ang bukang bibig, iyon ang laman ng dibdib. Mabuti ang sinabi ng kanyang puso, masama ang sinabi ng masamang tao, sapagkat puno ng kasamaan ang iyong puso. Sinasabi ko sa inyo, araw ng paghukom, pananagutan ng tao ang bawat salitang walang kabuluhan na sinabi niya, sapagkat ikaw ay magpapawalang sala sa sala o pararusahan batay sa inyong pagsasalita. Sa aking pong takbo ng buhay, alam kong kaming buong pamilya ay pinalaki ng aming magulang na ang pundasyon ay nakikita kong naroroon ang magandang punong kahoy at ang punong kahoy na ito ay ating nakikita sa pamamagitan ng ating ang punong kahoy nito ay ating si Kristo. Kaya po ang bunga ng naging pagpapalaki ng aming mga magulang ay nakita namin na ang bunga nito ay sa aming kabutihan. At ang masama namang punong kahoy na hindi kumapit sa puno ay nagkakaroon ng mga masasamang bunga dahil sila ay hindi nakakapit sa ating Panginoon. Ang lahat ng ito ay aking naramdaman sa aming mga magulang dahil kami pinalaki na nakilala ang Diyos at ang lahat ng iyon ay nagbunga ng isang mabuting pagpapalaki sa aming buhay. Nakilala namin ang magagandang nalalaman namin ang magandang pananalita at mga pakikisama sa aming kapwa. Kaya ito ang pinakang naging bunga ay ang aming
pagmamahal sa bawat isa. Sinabi rin po sa Lucas 7 chapter 43, walang mabuting punong kahoy na namumunga ng masama at walang masamang punong kahoy na namumunga ng mabuti. Nakikilala ang bawat punong kahoy sa pamamagitan ng kanyang aroma, ng kanyang bunga, sapagkat hindi nakakapitas ng igos ang puno ng aroma at di rin naman makakaputi ng ubas sa puno ng dawag. Ang mabuting tao ay nagdudulot ng mabuti sapagkat tigim sa kabutihan ang kanyang puso, at ang masamang tao ay nakakapagdulot ng masama sapagkat ang puno ng kasamaan ay ang kanyang puso. Sapagkat kung ano ang bukang-bibig ay di yang laman ng dibdib. Sa akin po pagkatao, ito po ay naranasan ko ang bunga ng ating punong kahoy na ito nga si Kristo, ay ako po ay namunga ng mabuti at nakilala ko ang bawat kilos ng aking pagkatao, ay nakilala ko na ako'y lumalago at nagkakaroon ng mabuting bunga. Sa mga panahong ito, nakikilala ko ang taong hindi nakikilala ang Panginoon. Ayaw nilang tanggapin ang mga katotohanan at ikaw pa ang pagsasabihan na ang lahat ng ginagawa mo ay balewala sa aming buhay. Kaya nung nakaraang pagkatapos kong pagsabihan yung aking manugang dito, sabi niya, dahil pinagsabihan kong huwag kang masyadong magbigay ng huwag kang masyadong ang katawan mo ay isang templo ng Panginoon, ay ang sabi niya ay paminsan-minsan lang. Pero nakikita ko ang reaksyon ng kanyang pang-araw-araw na gawain. Ayun po ay hindi, parang nagsisinungaling siya sa akin dahil nakikita ko ang kanyang ginagawa. Tapos nung tinalikuran ko, sabi niya sa akin ang lahat ng ibinigay mo sa amin, ang lahat ng ginagawa mo sa amin ay balewala sa amin. Di it means sa kanilang pamilya, sa kanilang apat. Ako'y sumama ang loob ko. Sabi ko, bakit ganun? Kaya wala na, hindi ko na pinansin. Tapos binaliwala ko ang lahat ng iyon. Sa gabi-gabing sa araw-araw na ginagawa ng Diyos. Ginagampanan ko ang bilang isang magulang at ang palibhasa ay alam ko silang mga nagtatrabaho. Ang lahat ay ginagawa ko. Tapos pagsasabihan pa ako ng ganun. Ang bawat yung palang ginagawa kong yun ay balewala sa kanila. Kaya Diyos na lang, sabi ko sa sarili ko, Diyos na lang nakakaalam. Ang suporta ko nung mga kaliit ng ang aking anak ay nasa sa edad na dapat palaguin ng mabuting ugali, ay mabait naman. Kanya lang nung dumating ang kanilang ganitong sitwasyon ay na-influence na rin ng kanyang asawa. Kaya ang sabi ko na lang, hindi na lang ako kumikibo. Tapos ang lahat ng pala ng kabutihan na ginagawa ko, ang pagsasakripisyo, ay Diyos na lang ang nakakaalam. At kaya ito nga
na aking pinatunayan at makikita po natin sa Proverbs chapter 10. Sa Proverbs chapter 10 verses 6, ang matuwid ay mag-aani ng pagpapalat kabutihan, ngunit ang bibig ng masama ay magtatakip ng karahasan. Kaya ito mga kapatid, ang aking pinanghahawakan sa ngayon, nasa sa kanila, itinuwid ko, ibinigay lahat ng aking buhay. Kung ako ay gagantihan ng ganito, ang Diyos ako ay pagpapalain dahil alam ko kung ano ang tunay na pagkatao ng isang tao. Marami pong salamat sa inyo. Ngayon naman po ay ating marinig si Brother Albert para sa ating Word of God. Magandang araw po, minamahal na magulang at kapatid. Magandang gabi dyan sa Pilipinas at magandang hapon naman dito sa mga tiga-UK. At magandang araw sa sino mang taong makakarinig ng ating pag-aaral na ito. Maganda naman ang sharing ni Sister Shirley, although kuminsan makikita natin dito na kuminsan tayo ay nakakaramdam ng paghihinanakit sa mga pangyayari kuminsan sa ating buhay. Pero bibigyan daan muna nating ipaliwanag itong binasa niya sa Mateo chapter 7 verse ano ba yun? Ano ba yung kanyang binasa? Matthew chapter 12 verses 33. Yun po pala ang kanyang binasa. Basahin natin Matthew chapter 12 verse 33 and the following. Ito po sinasabi ng banal na kasulatan. Either make the tree good and its fruit good, or make the tree bad and its fruit bad. For the tree is known by its fruit. Kumisa napapagkamalan natin na ipaliwanag ito sa isang literal na pamamaraan na kung saan kumisa nagiging judgmental tayo sa ating kapwa. Nasabi natin, yan taong yan anya ay magnanakaw kasi ang magulang niyan dating magnanakaw. Which is not true in the Bible. Hindi totoo ang sinasabing iyon kung i-apply natin ang Biblia. Sapagkat ang puno nakikilala sa kanyang bunga. Parang ang paliwanag natin itong kuminsan ay kung ano nga yung magulang, di gayon ng anak. Parang ganon. Pero hindi po yun ang kahulugan na ibig sabihin nito. Ang sabi po rito, kung itutuloy natin sa verse 34, you brood of vipers, how can you speak good when you are evil? For out of the abundance of the heart, the mouth speaks. So yung pong bunga ng ating bibig na masama, yung po pala'y nanggagaling sa puso. Hindi iyon ang kahulugan ay yung kung ano yung magulang mo, gayong ka rin. Although, in some cases, may epekto rin yung ating ipinakikita sa ating mga anak. Halimbawa, kagaya ko. Nung maliliit pa yung anak namin, ay kung ako'y nag-aaral sa PCU noon, nakuha ako ng unit sa
Philippine Christian University. Nakikita ng mga anak ko, okay pala aral. Lagi ako nag-aaral. At kuminsan, tumatanggap ako ng mga drawing. Nagdo-drawing ako. Kagaya nung hipag ko, teacher, ay nagpapadrawing sa akin kuminsan. Nakikita iyan ng mga anak ko. Nakikita nila, nagkakahilig sila sa pagdo-drawing. Kasi ako'y tumatanggap ng drawing noon. Mga ilan-ilang kartulina yan na dinadala sa bahay, dinodrawing ko. Pero yon libre yon. Wala yung bayad. Although umuubos ako ng magdamag kuminsan sa pagdo-drawing. Kuminsan malayang ko, madaling araw na ako nagdo-drawing. Kasi kung mag-drawing ako, hindi sa ibabaw ng lamesa. Ang mga kartulina dinodrawing ko nasa dingding. Kasi buong kartulina do-drawingin ko eh. Ay kung mukha ng tao do-drawing ko, isang buong kartulina yon, malaki. Ay kung minsan labis-labis dito sa lamesa. Kaya ginagawa ko ang drawing sa dingding. Now, my dear brothers and sisters, kaya ako na ikukwento ito, may epekto yun pag nakikita ng mga anak. Kasi noong sina Cheryl at si Herbert ay nag-aaral na, hindi ako nagdo-drawing para sa kanila. Sila mismo ang gumagawa ng kanilang mga project. Bakit? Ay kasi nakita nila ako habang sila'y lumalaki, ako yung nakikita nila, nagdo-drawing, ako na nagdo-drawing. In the same way, kung ang magulang na may magsasabong, nakikita nila sa kanilang magulang yung lagi naghihimas ng panabong tuwing umaga, binubugahan pa ng usok yung mata, nagkakahig-kahig pagkahapon, ay umiepekto rin sa kaisipan pala ng bata yon. Kaya sa paglaki ng bata, sa turuan at sa hindi ng magulang na maging sabungero, ay nagiging sabungero sapagkat nakikita sa magulang. May epekto, pero it doesn't mean na kung yung anak mo ay sabungero, ay automatically ang anak mo ang magulang mo ay sabungero, automatically yung iyong anak magiging sabungero. Hindi rin. Hindi. Merong mga magulang magsusugal yung anak hindi naman magsusugal. So, itong sinasabing ito sa Biblia sa Matthew chapter 12 verse 33, hindi ito tumutukoy sa kung ano yung magulang, siya rin yung anak. Sapagkat kung ano raw ang puno, siya ang bunga. Marami kasi mapaghatol na tao, ganyan na sinasabi. Paano anyang hindi yan magnanakaw? Ay ang magulang niya magnanakaw. Gayon. Pero hindi, it doesn't mean na ganun nga pagka ang tatanungin mo yung Biblia. Ang Biblia po, ang tinatawag na puno, either they make tree good and its fruit good, or make the tree bad and its fruit bad, for the tree is known by its fruit. You brood of vipers, how can you speak good? Dito na ipinaliliwanag ko ano ibig sabihin ng verse 33. You brood of vipers, how can you speak good when you are evil? For out of the abundance of the heart, the mouth speaks. So ang tinatalakay po pala, tinutukoy ng puno rito, hindi yung magulang. Ang tinutukoy na puno dito ay yung puso ng tao. Kaya sabi rito, mula sa kasaganaan ng puso, ang bibig ay nagsasalita. So, totoo ito. Pag ang isang tao ay galit na galit at ang kanyang puso ay laman ng poot, galit, naku, lagi yan nagmumura. Palamura yan, lalabas sa kanyang bibig, yung kanyang galit. Kasi yung puno na tinatawag, yung po'y wala iba kundi yung puso ng tao. Yung puso. Ang sabi rito sa 35, the good person out of his good treasure brings forth good, and the evil person
out of his evil treasure brings forth evil. So, doon po natatago yung kayamanan sa puso ng isang tao. Kaya madali mo malaman kung anong kayamanan ang iniingatan ng kapitbahay mo, ng kaibigan mo, ng sino man sa iyong buhay. Kung ano yung laging gusto niyan topic, yun ang laman ng kanyang puso. Kasi kung ano lumalabas sa bibig, yun ang laman ng kanyang puso. Kahit nga doon sa halimbawa, binata ka, nanliligaw ka, may nililigawan kang 3 na babae. Kung sino yung laging nababanggit, kung sino yung kuminsan laging nagiging topic, ay malaki ang posibilidad yun ang kanya nagugustuhan. Kasi yun ang laman ng kanyang puso. Ganon din naman yung kung ikaw ay laging ang topic mo ay sabong, ay ang laman ng puso mo ay bisyo, pagsasabong. Kasi masarap pagkwentuhan kung ano yung hilig ng puso. Halimbawa, hilig ng puso mo ipambababae, eh di laging ang gusto mong topic ay yung kung sino yung maliligawan sa labas o mabibiro sa labas. Kasi yan ang laman ng iyong puso. So, ang puso ay napakalaking epekto sa buhay ng isang tao. Kaya nga sabi ng Biblia, take care of your heart. Kailangan ingatan mo ang iyong puso. Dahil ang puso ay naandyan yung spring of life. Diyan nagbubuhat ang buhay. Kung sa medicine ang pag-uusapan, ang puso ay napakahalaga. Talaga spring of life yan kasi yan ang nag-distribute ng dugo sa buong katawan. Yan ay bomba na nagbobomba ng dugo sa iba't ibang parte ng katawan. Kung sa spiritual naman, ang puso, diyan din nagmumula ang buhay at kamatayan kasi diyan nagbumula. Basahin nga natin, my dear brothers and sisters, sa Mateo 15:19. Ito po sinasabi, for out of the heart come evil thoughts, murder, adultery, sexual immorality, theft, false witness, slander. They are what defile a person, but to eat with unwashed hand does not defile a person. So, nagpapasama talaga sa tao ay kung ano yung tinetreasure mo sa iyong puso. Kung galit o puot, ay di yan ang lalabas sa iyong bibig. Automatic yan. Pagka ikaw ay ang puso mo ay ang laman ni puot, galit, automatic na lumalarga yung ating bibig. Nagpo-produce ng lalong malaking kaguluhan sa ating buhay. Kaya nga sa Biblia, meron ding utos na pigilin ang ating dila, ang ating bibig. Meron pa nga sa Biblia nakalagay na ang buhay at kamatayan nasa dulo ng dila. Saan ba yun? Death and life are in the power of tongue, and those who love it will eat its fruit. Pero bakit ang power ng buhay at kamatayan ay nasa dila? Kasi ang dila, ang siya nag-i-execute ng mga naka-stack sa ating puso. Kung ano yung naka-stack sa ating puso, yun ang lumalabas sa ating nguso. At ang dila ay ginagamit. Kasi ang dila ang nagpo-produce ng words. Nakakalikha tayo ng dito sa ating ng wika dahil gawa ng ating bibig, ng ating dila. So ang nakalagay dito, death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit. Pero hindi doon nagsisimula yon. Nagsisimula yon sa puso ng isang tao. Kung ano ang laman ng kanyang puso, yun ang lumalabas sa kanyang bibig. So, balik ulit tayo doon sa Matthew chapter 22, verse 33. Verse
Ito, Matthew 22, Matthew 12. Pambira, nagkakamali ako eh. Ito, either make the tree good and its fruit good, or make the tree bad and its fruit bad, for the tree is known by its fruit. So, ang gustong ayusin ng Diyos dito, ng ating Panginoon Jesucristo, ay yung ating puso. Kasi lahat na nakikita natin sa ating kapaligiran na katiwalian at masama, yan po ay produkto ng puso. Kahit yung nabalitaan natin doon sa Canada na namaril sa school, may depekto naman sa isip yata yung bata, pinatay yung kanyang ina at kapatid bago pumunta siya sa school na dati niyang pinapasukan at namaril siya na namaril doon. Pagkatapos siya rin nagpakamatay yata yung bata. So my dear brothers and sisters, nasasabi ko ang bagay na ito sapagkat kuminsan yung mga katiwali ang nagaganap sa ating kapaligiran, produkto yan ng masamang puno. At ang punong yan ay ang puso ng isang tao. You brood of vipers, how can you speak good when you are evil? Paano ko nga naman makakapagsalita ng mabuti kung ang iyong puso naman punong-puno ng puot, punong-puno ng galit, punong-puno ng paghihiganti, ay hindi ka maaasahang ang lumabas sa bibig mo ay mabuti. For out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Ito 12:34 ng Matthew. Sa 35 naman, the good person out of his good treasure brings forth good, and the evil person out of his evil treasure brings forth evil. So, yan. Diyan natin nakikita talaga lahat ng mga nakikita nating katiwalian sa ating paligid ay kung ano yung iniingatan ng isang tao sa kaibuturan ng kanyang puso. Kung siya merong kalunyerang puso, ay mangangalun niya yan. Kung iyan naman may puso na mahilig sa sugal, ay di sugarol. Kung ang hilig ng puso mo yung kwento ng bayan, ay di magiging chismosa ka naman. Lahat yan ay nagmumula sa ating puso. Kahit ang pagpaplano ng pagpatay, galing pa rin sa puso. Sabi ron sa 15:19 ng Mateo, mula sa puso nagmumula ang masamang kaisipan, ang pagpatay, ang pakikiapid. So lahat yan ay mula sa puso at madali nating makilala ang isang taong mayroong ganyan. Kapagkat may outlet kung kanyang bibig, lumalabas dyan kung ano laman ng kanyang puso. Pero ito ang sinasabi sa 36. I tell you, on the day of judgment, people will give account for every careless word they speak. Halimbawa, yung mga pagsasalita mo ng hindi mo masyadong, kahit nga yung parang hindi ka seryosong masyado sa sinasabi mo pero masama, ay pagbabayaran din natin pala yun eh. Ang mahirap nito kasi merong record. Lahat pala ng ginagawa natin is recorded. Kaya kahit nga yung careless word they speak, for by your words you will be justified, and by your words you will be condemned. So, dapat pala ang Kristiyano may disiplina sa pagsasalita. Hindi ang isang pagsasalita na madalas na nakukumit ng isang taong kasalanan ay yung nakalagay yata yun sa Exodus chapter 20 verse 7. Palagay dito. You shall not take the name of the Lord your God in vain, for the Lord will not hold him guiltless who takes his name in vain. So tayo kasi mapagbukang bibig, oh my God, oh my God. Pinagbabawal pala ng Biblia yon.
Pagka naka-receive ng medyo hindi magandang balita, oh my God, para bang ginagawa nating wala na tayong pakundangan sa pagtawag natin sa Diyos na kahit sa tawaran nga ng mga isda sa palengke, napapa-oh my God, which is sabi ng Panginoon dito sa Exodus chapter 20 verse 7, "You shall not take the name of the Lord your God in vain, for the Lord will not hold him guiltless who takes his name in vain." So dapat magkaroon tayo ng paggalang sa salita ng Diyos, hindi sa kaunting kibot, laging oh my God tayo. Magkaroon tayo ng mataas na pagkilala at paggalang sa salita ng Diyos. Kaya yun ang sabi yun ang itinuro ni Kristo doon sa Matthew 6:9, kung paano natin igagalang na mabuti ang pangalan ng Diyos. Pray then like this, "Our Father in heaven, hallowed be your name." Yun. Anong sabi ro kung sa Tagalog? Basahin natin. Matthew chapter 6 verse 9. Ang sabi rito, "Magsidalangin nga kayo ng ganito, Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo." Kailangan talaga yung pagluwalhati sa pangalan ng Diyos. Hindi natin gagamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan, sapagkat sabi nga, kahit nga yung careless word na lumabas sa ating bibig ay subject for judgment. Kaya dapat hindi natin gagamitin ang pangalan ng Diyos kuminsan sa napakawala namang kwentang bagay. Lagi nating isinasali ang pangalan ng Diyos na dapat ay igalang natin. Magkaroon tayo ng paggalang. Huwag nating isangkot lagi ang Diyos sa bawat buka ng ating bibig, whether ikaw ay nagugulat o anuman. Huwag nating ugaliin yung mga bagay na gayon. Kasi hindi nalulugod ang Diyos sa ganung paggamit ng kanyang pangalan. So my dear brothers and sisters, basahin natin naman dito sa Lucas chapter 6 verse 43. Yun ding binasa ni Sister Shirley doon sa Matthew chapter 12 verse 33. Nandito naman yun sa Lucas chapter 6 verse 43. Ito naman na sinasabi. Eto, "Sapagkat walang mabuting punong kahoy na nagbubunga ng masama, at wala rin namang masamang punong kahoy na nagbubunga ng mabuti." Yan nga po yung pinaliliwanag ko kanina, na kuminsan yung paliwanag noong karamihan sa atin ay ito'y tumutukoy sa kung ano yung magulang, gayon ng anak. Pero kung atin pong tutuloy-tuloy yung pagbasa, hindi po yun ang kahulugan noon. Ang kahulugan noon ay ang punong kahoy o ang puno na tinutukoy dito ay puso ng isang tao. Sapagkat bawat punong kahoy nakikilala sa kanyang sariling bunga, sapagkat ang tao hindi makapuputi ng igo sa mga dawag at di mga kapuputi ng ubat sa mga tinikan. Bakit sa 45, 6:45 ng Lucas, "Ang mabuting tao ay kumukuha ng kagalingan sa mabubuting kayamanan ng kanyang puso. At ang masamang tao ay kumukuha ng kasamaan sa masamang kayamanan, sapagkat sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang kanyang bibig." Yung puso, yun po ang puno na pinagbubuhatan ng masama sa isang tao. Hindi po yun epekto ng dahil sa magulang natin gayon, tayo ganun din. Hindi po. Kasi hindi po tutugma yan doon sa aklat ng Ezekiel. Dito po sa aklat ng Ezekiel, meron pong sinasabi. Ito po ang sinasabi.
Ah, ito pala 18 verse 19. Yan, oh. Ezekiel chapter 18 verse 19. Gayon may sinasabi ninyo, bakit hindi dinadala ng anak ang kasamaan ng ama? So nagpapakilalang hindi pala epekto ng magulang, ano? Gayon may sinasabi ninyo, bakit hindi dinadala ng anak ang kasamaan ng ama? Pagka ginawa ng anak ang tapat at matuwid at nag-ingat ng lahat ng aking palatuntunan at isinagawa, siya'y walang pagsalang mabubuhay. Ang kaluluwa na nagkakasala mamamatay. Ang anak ay hindi magdaranas ng kasamaan ng ama o magdaranas man ang ama ng kasamaan ng anak. Ang katuwiran ng matuwid ay isa sa kanya at ang kasamaan ng masama ay isa sa kanya. So, hindi garantiya pala na kahit ang magulang ay gano'n, gano'n din ang anak. So, my dear brothers and sisters, kanina na malungkot yung sharing ni Sister Shirley kasi maganda naman ang kanyang layunin sa kanyang pamilya, sa kanyang anak. Pero mukha yatang hindi na tinatanggap yung kanyang kabutihang ginagawa ng kanyang mga anak. So my dear brothers and sisters, hindi naman dapat na ikalungkot ng ating kapatid ang mga bagay na yun kasi wala tayong magagawa. Nakasulat kasi sa Biblia yun. Nakalagay din po kasi sa Biblia. Ang sabi rito sa Mateo chapter 10 verse 34, huwag ninyong isiping ako'y naparito upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Hindi ako naparito upang magdala ng kapayapaan, kundi tabak. Sapagkat ako'y naparito upang papag-alitin ng lalaki laban sa kanyang ama, at ang anak na babae laban sa kanyang ina, at ang manugang na babae laban sa kanyang biyenang babae, at ang magiging kaaway ng tao ay ang kanya ring sariling kasambahay. Ang umiibig sa ama o sa ina ng higit kaysa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o anak na babae ng higit kaysa akin, hindi karapat-dapat sa akin. So my dear brothers and sisters, ito ay questyong ibig sabihin ni pananampalataya. Yung tabak na sinasabi rito, na dala ng ating Panginoon Jesucristo ay yun yung kanyang ebanghelyo, yung kanyang salita, yun po yung tabak. Kaya yung mababasa natin sa Efeso chapter 6 verse 17. At taglayin din naman ninyo ang tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. So yung tabak dito, hindi literal na tabak, kundi ito'y isang tabak na ang kahulugan nito ay ebanghelyo o mga salita ni Kristo. Kasi si Kristo kahit sa aklat na Apokalipsis ang lumalabas sa kanyang bibig ay tabak na magkabilay talim. Pero hindi literal yon, kundi yun yung kanyang mga salita. Saan ba sa Apokalipsis makikita yon? Hindi ko alam kung saan ko makikita yon. Baka dito. Pahayag chapter 19 verse 15. At sa kanyang bibig ay lumalabas ang isang tabak na matalas upang sa pamamagitan nito'y sugatan niya mga bansa at kanyang paghaharian ng tungkod na bakal at niyuyurakan niya ang pisaan ng ubas ng kabangisan ng kagalitan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. At siya'y mayroong isang pangalang nakasulat sa kanyang damit at sa kanyang hita, Hari na mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Ito po'y walang iba kundi si Kristo na sinasabi sa chapter 19 ng Pahayag, verse 15, na sa kanyang bibig ay lumalabas ang isang tabak na matalas at sa pamamagitan nito'y susugatan niya mga bansa. So yan po ang nagaganap ko minsan. Sa isang pamilya na
magkakaiba ang pananampalataya at paniniwala, ay talagang kung minsan nagkakaroon ng mga hindi pagkakaintindihan. Kagaya ng binasa ko nga sa Matthew chapter 10, verse 34, ay talagang yun po ang sinasabi roon. Huwag ninyong isiping ako'y naparito upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Hindi ako naparito upang magdala ng kapayapaan, kundi tabak. At yung tabak na yun ang ebanghelyo. Basahin natin para parang guide niyang bawat isa sa atin. Efeso 6:17. Para guide ng bawat isa sa atin. Tatandaan ninyo, 6:17. At magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at ng tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. So kung ang Biblia ang ating tatanungin, ay ang tabak ay tumutukoy sa ebanghelyo o sa salita ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya kung tayo po ay babalik uli sa Matthew chapter 10:34, ay malinaw na kahit sa isang pamilya nagkakaroon ng problema ng hindi pagkakaintindihan. Kasi kung si Sister Shirley, ang dala niya ay tabak ng ebanghelyo ni Kristo, at ang kanya namang manugang ay hindi naman naniniwala doon sa kanyang pinaniniwalaan, nagkakaroon ng problema sa isang pamilya. Kung hindi nagkakaisa ng paniniwala, nagkakaroon ng problema sa isang pamilya. Kung ang magulang ay nagpupumilit na sumunod sa salita ng Diyos, ang kanya namang anak ay hindi sumusunod, nagkakaroon ng problema. Dapat ang buong pamilya magkaroon ng pagkakaisa ng pagsunod sa mabuti o sa kautusan ng Panginoon. Ang sabi rito sa 35, sapagkat ako'y naparito upang papag-alitin ang lalaki laban sa kanyang ama, at ang anak na babae laban sa kanyang ina, at ang manugang na babae laban sa kanyang biyenang babae. Nagkakaroon po kasi ng problema kapag halimbawa, ang bawat isa sa kanila sumusunod sa salita ng Diyos, bago yung isa hindi naman sumusunod, nagkakaroon sila ng hindi pagkakaintindihan o pagkakaunawaan. Dapat sa isang pamilya ay mabigkis sa iisang pananampalataya, sa iisang espiritu, sa iisang bautismo. Yun ang utos ng Panginoon. Isang pananampalataya, isang bautismo. Saan ba makikita yun? Dito sa ayan. Saan ba yun makikita? Hindi ko matandaan kung saan ko nakita yun, my dear brothers and sisters. Pero ganun po ang isang Kristiyano. Dapat magkaisa tayo sa lahat ng ating pinaniniwalaan. Dito sa aklat ng hindi ito. Pinipilit kong ipakita sa inyo sa Biblia kasi mahalaga po kasing makita ninyo sa Biblia yung ating pinag-uusapan, para wag naman lumabas na yung ating pinag-uusapan ay haka-haka ko lang. Kundi kailangan ito ay yung isang palatandaan na ang itinuturo ko ay galing sa Diyos kapag kami binabasang nakasulat. Kasi kung hindi nakasulat, ay di lalabas parang binobola ko lang kayo. Ayan. Kaya mahalaga yon. Mahalaga yung pagka nag-aaral tayo ay binabasa sa Biblia kasi
Yung kasing mga dati kong style ng pangangaral noon ay hindi ko binabasa sa Biblia, lalo na noong ako'y nasa El Shaddai, na kung minsan ang aking naituturo sa mga tigapakinig ay kung minsan ay produkto ng aking isip, yung aking naibabahagi. Na ayaw naman ng Diyos na ganon ang ating maging style ng pagtuturo. Kasi ayaw ng Panginoon na tayo mag-i-inject ng ating sariling idea sa salita ng Diyos. Ayaw niya noon. Nakalagay po yun saan ba yun nakalagay? Sa Lumang Tipan. Dito sa aklat ng Jeremias chapter 23, ayan, verse 16, ito nakalagay po rito yun. Pinagbabawal niya yung magbigay ka ng iyong sariling opinyon, lalo na po kung salita ng Diyos. Kailangan ang Diyos ang nagsalita ay siya rin ang magpaliwanag ng kanyang sinabi. Pag sinabi niyang puno, hindi nangangahulugan yun ni ama at anak ang pinag-uusapan. Kung ating kukuhanin ng buong konteksto ng binasa ni Sister Shirling Ebanghelyo ngayon, sa aklat ng Mateo chapter 22 from verse 33 and the following, yung binabanggit dong puno at bunga ay hindi po ang tinutukoy do'y ama at anak. Na kapag ang anak ay magnanakaw, ay kasi anya, magulang niya magnanakaw din. Hindi ganon. Ang puno na tinatalakay doon sa 33, kung babatahin ng buong konteksto, 33, 34, 35, ang tinatalakay purong puno ay walang iba kundi puso ng isang tao. Kung ano ang laman ng ating puso at naka-stack sa ating puso, yun ang lumalabas sa ating bibig o sa ating nguso. Ayan. Ito po sinasabi, kaya ayoko naman mag-inject. Laging gusto ko, meron akong binabasang kwan. Nung ako po'y nangangaral sa El Shaddai, mahilig akong para bang kumbaga sa kwan, magbigay ng sarili kong opinyon tungkol doon sa Ebanghelyo na ayaw naman pahintulutan ng Diyos. Ito po sinasabi sa Jeremias chapter 23 verse 16. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Huwag ninyong dinggin ang mga salita ng mga propeta. Pag sinabi pong propeta, mangangaral to, mangangaral. Na nanghuhula sa inyo. Yun ang huhula nangangaral. Sila'y nangagtuturo sa inyo ng walang kabuluhan. Sila'y nangagsasalita ng pangitain ng kanilang sariling puso at hindi mula sa bibig ng Panginoon. So, yung po palang tunay na propeta, kung babatayan ninyo, ito bula ang propeta ito eh. Kasi ang sinasabi, pangitain ang kanilang sariling puso at hindi mula sa bibig ng Panginoon. Pag sinabing mula sa bibig ng Panginoon, dapat nakasulat yung ating ibinabahaging aral. At sa ganung paraan, ang nangangaral ay hindi si Brother Albert, kundi ang nangangaral ay yung mga propetang sumulat ng aking binabasa. Ako'y parang tigabasa lang. Ito ang pangako ng mga bulang propetang ito. Kanilang sinasabing lagi sa kanila na nagsisihamak sa akin, sabi ng Panginoon, kayo'y magkakaroon ng kapayapaan. Laging mayroong mga pangako na sinasabi rin ng Panginoon. At sa bawat isa na lumalakad sa katigasan ng kanilang sariling puso ay sinasabi nila, walang kasamaang darating sa inyo. Laging puro pabor ang sinasabi ng bulaang propetang ito. Bakit? Ayaw nila na magagalit o magdadamdam ang kanilang tigapakinig. Kahit na ang bawat isa na lumalakad sa katigasan ng kanilang puso ay sinasabi, walang kasamaang darating sa inyo. Kahit mali na ang ginagawa, okay pa rin. Ay hindi po ganon ang tunay na lingkod ng Panginoon. Kung ano ang ipinasasabi ng Diyos, yun ang dapat na banggitin yung nangangaral. Ito sa 26, chapter 23, verse 1 and 2. Ito'y utos sa tunay na propeta.
Nang pasimula ng paghahari ni Joachim na anak ni Josias na hari sa Huda, dumating ang salitang ito na mula sa Panginoon na nagsasabi, ganito ang sabi ng Panginoon, tumayo ka sa looban ng bahay ng Panginoon at salitain mo sa lahat ng bayan ng Huda na nagsisiparoon upang magsisamba sa bahay ng Panginoon ang lahat na salita ng iniuutos ko sa iyo upang salitain sa kanila, huwag kang magbawas ng kahit isang salita. So my dear brothers and sisters, merong stern warning ang Diyos na kung ikaw ay susuguin, ay huwag kang manangan sa iyong sariling kaisipan o sa iyong sariling opinyon. Kung ano ipinasasabi ng Diyos, walang labis, walang kulang, yun ang sasabihin mo sa kanila. At maging sa bagong tipan, yan din po naman ang bagong utos sa atin. Sa bagong tipan, dito sa aklat ng 1 Corinthians chapter 4 verse 6, yan din po ang utos. Ang mga bagay ng ito, mga kapatid, ay inianyo ko halimbawa sa aking sarili at kay Apollos dahil sa inyo upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsigit sa mga bagay na nangasusulat upang ang sino man sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba. So, upang maiwasan ang ating pagyayabang o pagiging palalo, kailangan tayo maging biblical. At pagka tayo biblical, ang kapurihan ay hindi sa nagsasalita, kundi sa Diyos na siyang nagwika ng mga banal na salita na ikaliligtas ng tao. Ang mga bagay ng ito, mga kapatid, ay inianyo ko halimbawa sa aking sarili at kay Apollos dahil sa inyo upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag. Ano raw ang ikatututo natin sa kay Apollos at sa kay Pablo? Upang sa amin ay mga tuto kayo. Ayan. Ano at ikatututo? Na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat. Ibig sabihin, kung ano yung nakasulat, yun lamang ang ating ituturo, yun lang ang ating sasabihin, at yun din ang magiging way ng ating pagsagot sa mga katanungan sa ating buhay, sa ating problema, sa ating paglakad, sa pang-araw-araw nating buhay. Kung ano yung nakasulat, yun ang ating susundin. At kung tayo nakabatay sa kung ano nakasulat na ating susundin, hindi tayo maliligaw, my dear brothers and sisters. Kasi yung pagkaligaw ay kapag ang ginagawa na natin ay hindi na nakasulat sa Biblia, doon tayo naliligaw. Lahat ng mga katanungan ay nasasagot ng banal na kasulatan. Walang bagay na hindi masasagot ng banal na kasulatan sapagkat ang Diyos ang author ng Biblia. Ang banal na Espiritu ang nag-utos upang isulat ang mga salitang ito ng Diyos. Malinaw po naman yung nakalagay. Saan ba nakalagay yun? Ito po sa aklat ng 2 Peter chapter 1 verse 20, na maalaman muna ito na alinmang hula ng kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag, sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos na nangaudyukan ng Espiritu Santo. So, ang talagang author ng Biblia ay hindi ang tao. Ginamit ang tao upang mapasulat ang Biblia at malaman ng lahat ng tao kung ano ang kalooban ng Diyos, kung ano ang kanilang dapat gawain, kung ano ang kanilang magiging relasyon sa kanilang mga anak. Payo ng Biblia kay Sister Shirley na sundin ang kalooban ng Diyos. Sa tanggapin man sa tanggapin man o sa hindi tanggapin ng kanyang anak ang kanyang ginagawang kabutihan,
hindi iyon dapat magpatigil sa isang tao ng paggawa ng mabuti sa kanyang mga mahal sa buhay. Gampanan natin ang tungkulin natin sa ating mga anak sa abot ng ating makakaya and in accordance to the Word of God. Hindi mahalaga kung kanilang tinatanggap na maligaya o hindi sila na. Basta ang atin, gawain natin kung ano mga bagay na nakalulugod na paningin ng Diyos, ating sundin ang kalooban ng Diyos na tayo mahalin ang ating pamilya, gawa ng mabuti ang ating mga anak. Katunayan nga, utos ng Panginoon na ibigin ang kaaway. Ay kung ang kaaway nga ay naiibig, ay yung pa kayang anak ang hindi natin maibig. Ano man, ang ating pinaghahandaan ay ang buhay na walang hanggan. Maging mabuti tayong halimbawa sa ating mga anak at sa tanggapin man nila at sa hindi, gawin natin ang ating magagawa sa ilalim ng patnubay ng Panginoon sa kanyang mga salita hanggang wakas. At sa bandang huli, ay tatanggapin natin kung ano yung ating ginawang mabuti. Kung hindi man ginantihan ng mabuti ang ating ginawa. Hindi po mahalaga yung ganti. Ang mahalaga ay yung sundin natin ang kalooban ng Diyos. Kung ayaw nilang i-acknowledge yung ating ginagawang mabuti, silang magdadala noon. Pero kung tayo naman ay papatol sa kanilang mga maling ginagawa sa atin, ang trato nila ay ating susuklian din na masama, ay nahuhulog tayo sa bitag ng Diablo. Wag tayong pahuli sa bitag ng Diablo. Ituloy natin ang ating paggawa ng mabuti. Whether ito'y tanggapin man nila o rejectin man nila, pagpatuloy natin sapagkat ang pinaghahanda natin ay ang buhay na walang hanggan. At kung sila naman hindi magkakaroon ng paggalang, meron din namang utos ang Diyos laban sa mga anak na hindi magalang sa magulang. Meron ding utos ang Diyos. Sabi nga rito sa Efeso chapter 6, ito sinasabi, my dear brothers and sisters. Sa chapter 6 yan, mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon. Bakit magulang sa Panginoon? Ang pinatatalima ng Diyos. Pag ang magulang mo naman ay malapit sa Diyos at nagnanais na nagsusumikap na sumunod sa kalooban ng Diyos, igalang mo naman, anak. Ayan. Sapagkat ito'y matuwid. Ayan. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina na siyang unang utos na may pangako. Ay ano ang pangako? Upang yumaon kang mabuti at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. Ay may pangako pala ang Diyos, ano? Pagkang isang anak ay matutong gumalang sa kanyang magulang at nagmahal, ay may pangako na siyang unang utos na may pangako upang yumaong kang mabuti at ikay mabuhay na malaon sa lupa. Abay, nung my dear brothers and sisters, namatay yung aking ina, ay ang nasabi ko lang, nung siya mamatay at ako'y umuwi nung mamatay ang aking ina, ay siguro sa abot ng aking magagaway, ginampanan kong aking tungkulin. Malayo man ako, ay nangutang nga ako sa aking employer para may pagamot ko ang aking ina nung mabalian. 2 times na 80,000. Na yun ay hindi utang. Hindi rin utang ng aking mga kapatid. Sarili ko lang yun. Yung aking kapatid na lalaking namatay sa sakit, yung sinundan ko. Malaki ang utang nun sa akin. Siguro mga 300,000. Yun ay sinabi ko sa kanyang asawa. Wala siyang utang sa akin. Yun ay pagmamahal ko sa kapatid. Yung aking tiyahin na namatay na tiga Mendez, kumuha ng 40,000 yun sa akin. Ibinigay ko rin lahat sa kanila. Walang utang sila sa akin. Sa kabila ng malaki-laki rin naman pera nung kapanahon ng iyon, ang halagang iyon. Dahil may pangako ang Diyos, na siyang unang utos na may pangako upang yumaong kang mabuti at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa.
Ang aking mga ginawang iyon, mga kapatid, ay dahil sa pag-ibig ko sa Diyos. Dahil sa aking pananalig, sa aking pananampalataya sa Diyos. Maring kung iisipin ng iba, talo akong masyado. Materially speaking, parang talo ako. But spiritually speaking, ay ako'y panalo, my dear brothers and sisters. Bakit? Nararanasan ko ang patnubay ng Diyos sa aking buhay. Ay baka ito'y aking lang binabanggit ang mga bagay na ito kasi tayo na nasa pananampalataya sa Diyos, wag na nating masyadong kuwanin yung mga ganti, lalo na sa ating mga anak. Yan ay ating tungkulin sa mga anak, nagampanan natin ng buong pagmamahal. Ako'y noong nasa Madrid, hindi ko magawa sa aking mga anak yung aking pagsusundo sa mga sa school. Ay hindi ko magawa yun. Pero ngayon, nagagawa ko sa kanila. At maging sa aming mga apo, ginagawa ko yun. Pero yun ay mga bagay na tungkulin ko sa aking mga mahal sa buhay, na hindi naman ako naghihintay ng kapalit doon. Kundi yun ay isang tungkulin na ipinagkaloob sa akin ng Panginoon para gampanan ko at makapagbigay ako ng magandang halimbawa sa aking mga mahal sa buhay. Lalo na sa aking dalawang apo, gusto kong makita nila kung anong uri ng pamumuhay mayroon ako. Etong aking uri ng pamumuhay, nakikita nila lagi akong nandito sa gawain every Sunday. At itong isang magandang halimbawa na gusto kong igising sa kanila sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y ganito ngayon at kung ano ang aking buhay ngayon. Dahil sa aking pananalig at pananampalataya sa Diyos na gusto kong gayahin din ng aking mga anak at maging ng aking mga apo. Ang masasabi ko sa ibinahagi ni Sister Shirley, patuloy lang. Maging masaya ka, sister, sa iyong pagsunod sa kalooban ng Diyos. Gampanan ng buong husay ang ating tungkulin sa ating mga mahal sa buhay. Suklian man nila't hindi, sigurado yon may kabayaran sa buhay na walang hanggan. Ngayon, mga minamahal magulang at kapatid, ating ingatan ang ating puso. Huwag nating lagyan ng kung ano-anong masasamang bagay ang ating puso. Kapag may pumapasok ng kaisipan ng mga bisyo, ng mga sugal, i-reject agad natin sa ating isip. Magdasal tayo sa Panginoon na ilayo tayo sa tukso, sa lahat ng tukso na nakapaligid sa ating buhay. Sugal, pambababae, pagnanakaw, panluloko sa ating kapwa, i-reject natin lahat yan sa kaibuturan ng ating puso. Sapagkat kung ano laman ng ating puso, yan ang lumalabas sa ating puso. At yan din na nagpapakilo sa ating kamay at sa ating paa. So layuan natin ang lahat ng uri ng masama. Utos naman yan sa Biblia. Layuan natin ang lahat ng form of evil. Yan ang nakalagay sa Biblia. Ang sundin natin ang kalooban ng Diyos at mamumuhay tayong may kapayapaan. Gaya na nasabi ko kanina, dapat susundin natin ang salita ng Diyos kung ano nakasulat. Walang labis, walang kulang. Ay kung minsan dahil sa tradisyon na ating kinagisnan, hindi natin masunod kaagad ang kalooban ng Diyos. Patuloy pa rin tayo nasamba sa mga Diyos-Diyusan. Samantalang sinasabi na nga ng Diyos na huwag kayong gagawa ng anumang bagay na nilikha ng kamay ng tao upang siyang iyong gawin Diyos at paglingkuran. Ay matigas pa rin yung ating puso. Alam ninyo kung bakit ang Diyos ay dapat katakutan? Ay iba kasi hindi naintindihan yung takot sa Diyos . Alam ba ninyo kung bakit dapat katakutan ng Diyos? At sa paanong paraan tayo dapat matakot sa Diyos? Lahat ng utos ng Diyos na nilabag mo may kabayaran.
lahat ng utos ng Diyos na iyong sinusunod, mayroon ding kabayaran. Ay bakit dapat katakutan? Ay kasi pag nilabag mo, ay kumisan nga tayo mas takot pa sa ating magulang dito sa lupa. Bakit? Ay pagkaan niya nahuli kitang nagsugal, hahatawin kita. Ay di natatakot sa ama. Kasi may parusa. Ay baka my dear brothers and sisters, hindi ninyo alam, mas mabigat ang parusa ng ating ama sa langit pag nilabag mo ang kanyang utos. Kaya siyan dapat nating katakutan. Kung tayo may takot sa ating magulang dito sa lupa dahil mayroong katumbas na punishment nung tayo bata pa, pag maingay, sinasabi, huwag kayo maingay. Pag umingay, pinapalo, natatakot sa magulang. Dahil sinuway natin ang kanyang utos. Ganun din ang ating ama sa langit. Kaya tatandaan ninyo, siyan dapat nakatakutan. Lahat ng kanyang mga utos dapat nating sundin sapagkat may kabayaran sa bawat paglabag sa kanyang mga kautusan. Kaya ang Diyos lamang ang dapat nating katakutan higit sa lahat ng bagay. Mateo chapter 10 verse 28. Huwag ninyong katakutan, mga taong kayang patayin lamang ay ang ating katawang ito. Ang katakutan ninyo, basahin ko nga, parang hindi ko ma-memorize yun. Ayan, Matthew chapter 10, verse 28, ito sinasabi. Ayan, huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan. Datapwat hindi na nga papatay sa kaluluwa. Gusto ba ninyo mapatay ang kaluluwa natin sa impyerno? Yun ay bunga ng ating paglabag sa kanyang mga kautusan. Kaya, ang sabi rito, kundi bagkus ang katakutan ninyo'y yaong makapupuksa sa kaluluwa at sa katawan sa impyerno. So, yun po ang higit sa lahat ang dapat nating katakutan. Kasi, bawat paglabag sa kanyang mga utos, sinasabi na nga niya, huwag kayong gagawa ng mga bagay na nilikha ng kamay ng patayin nga natin doon sa lumang tipan sa aklat ng Deuteronomy chapter 5 verse 7 ba yun? Ayan, huwag kayong magkaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyo o nakawangis na anumang anyong nasa itaas sa langit o nang nasa ibabaw, ibaba sa lupa o nasa tubig. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoong Diyos ay mapanibughuing Diyos na aking dinadalaw ang kasamaan ng mga magulang ng mga anak sa ikatlo at sa ikapat na saling lahi na nangapupuot sa akin. Pero ano ang ginagawa natin? Patuloy pa rin nating nilalabag ang utos na ito. Wala tayong takot sa Diyos. Sapagkat kung may takot ka sa Diyos, alam mo na ang paglabag na ito maglalagay sa iyo sa walang hanggang kaparusahan. Ay hindi mo, ito isusundin mo ng buong puso. Ang bawat kautusan ng Diyos ay nangangailangan ng pagsunod ng buong puso sapagkat anumang paglabag sa kautusan ng Diyos ay maghahatid sa atin sa kamatayan sa impyerno. Mga anak, igalang ninyo ang inyong mga magulang. Utos po yan. At ang paglabag dyan ay isang nakakatakot na kinabukasan ng ating buhay. At kung susundin mo naman, ay may pangako ang Diyos. Lalaon ang iyong buhay sa daigdig na ito. At sa kabila, magkakaroon ka ng magandang buhay sa piling ng Diyos na kataas-taasan sa lahat. Ang Diyos ang dapat nating katakutan ng higit sa lahat. Bakit? Siya may kapangyarihang pumatay hindi lamang ng ating katawan lupang ito, kung hindi may kapangyarihang magbulid ng ating kaluluwa sa impyerno. Tatandaan ninyo, lahat ng kautusan ng Diyos ay mahalaga at bawat kautusan may katumbas na kaparusahan. Katakutan natin ng Diyos na makapaglalagay sa atin sa buhay na walang hanggan o sa buhay na walang katapusang paghihirap na kasama ng dyablo. Ang paglabag ay may kaparusahan.
My dear brothers and sisters, nawa sa ganitong maliit nating pag-aaral ay nakapagbukas ako ng kaunti sa inyong mga isipan upang higit sa lahat ang katakutan natin ang Diyos. Sapagkat ang Diyos, ano man maganap sa ating buhay, hindi mo siya matatakbuhan. Sabi nga sa aklat ng awit, yan, 139. Ayan, 139. Ito. 139 verse 1. Hindi naman natin matatakbuhan ng Diyos kahit saan. O Panginoon, iyong siniyasat ako at nakilala ko. Iyong nakikilala ang aking pag-upo at ang aking pagtindig. Iyong nauunawa ang aking pag-iisip sa malayo. Iyong sinisiyasat ang aking landas at ang aking higaan, at iyong kilala ang lahat kong mga lakad. Sapagkat wala pa ang salita sa aking dila, ngunit narito, O Panginoon, natatalastas mo ng buo. Iyong kinulong ako sa likuran at sa harapan, at inilapag mo ang iyong kamay sa akin. Ang ganyang kaalaman ay totoong kagila-gilala sa akin. Ito'y mataas, hindi ko maabot. Saan ako paroroon na mula sa iyong espiritu? O saan ako tatakas na mula sa iyong harapan? Kung sumampa ako sa langit, naandiyan ka. Kung gawin ko ang aking higaan sa Seoul, narito ikaw ay nandoon. Kung aking kunin ang mga pakpak ng umaga at tumahan sa mga pinakadulong bahagi ng dagat, doon may papatnubayan ako ng iyong kamay, at ang iyong kanang kamay ay hahawak sa akin. Kung aking sabihing tunay na tatakpan ako ng kadiliman at ang liwanag sa palibot ko ay magiging gabi, ang kadiliman man ay hindi nakakakubli sa iyo, kundi ang gabi ay sumisilang na parang araw. Ang kadiliman at kaliwanagan ay magkaparis sa iyo. Sapagkat iyong inanyo ang aking mga lamang loob, iyo akong tinakpan sa bahay bata ng aking ina. Ako'y nagpapasalamat sa iyo sapagkat nilalang ako nakakilakilabot at kagilagilalas. Kagilagilalas ang iyong mga gawa at nalalamang mabuti ng aking kaluluwa. Ang katawang ko'y hindi nakubli sa iyo nang ako'y gawin sa lihim at yariing mainam sa mga pinakamababang bahagi sa lupa. Nakita ng iyong mga matang aking mga sangkap na di sakdal at sa iyong aklat ay pawang nangasulat. Kahit na mga araw na itinakda sa akin na wala pa mang anuman sa kanila, pagka mahalaga rin ng iyong mga pag-iisip sa akin, O Diyos, pagkadakila ng kabuuan nila. Kung aking bibilangin, higit sila sa bilang kaysa buhangin. Pagka ako'y nagising, ay laging nasa iyo ako. Walang pagsalang iyong papatayin ng masama. Oo, Diyos, hiwalayan nga ninyo ako, o mga mabagsik na tao. Sapagkat sila'y nagsasalita laban sa iyo ng kasamaan at ginagamit ng iyong mga kaaway ang iyong pangalan sa walang kabuluhan. Ay ito'y patungkol na sa mga bulaang propeta na gumagamit sa pangalan ng Diyos ng walang kabuluhan. Nangangako sila sa kanilang mga tagapakinig na hindi naman ipinangako ng Diyos. So my dear brothers and sisters, binasa ko ang mga talatang ito upang ipakilala kung gano'ng kalaki ang kapangyarihan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Wala tayong mapagtataguan, mapagkukublihan sa kapangyarihan ng Diyos. Lahat ng ating mga ginagawa, whether ito'y pagsunod at paglabag, mayroong katumbas na kaparusahan. Katakutan natin ng Diyos araw-araw ng ating buhay sapagkat ang takot ang siyang nagiging daan upang maging masunuring mga anak tayo sa paningin ng Diyos. Yan ang pinakakahulihang utos dito sa Lumang Tipan, sa Aklat ng Mga Ngaral,
chapter 12, verse 13. Ito sinasabi. Ito ang wakas ng mga bagay. This is the conclusion of everything. Lahat ay narinig, ikaw ay matakot sa Diyos. At sundin mo, alam pa ninyo ang pagkatakot sa Diyos? Pagsunod sa kanyang mga utos. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. That is our duty. Sundin ang kalooban ng Diyos. Yan ang ating pinakatungkulin sa balat ng lupang ito. Kaya tayo binigyan ng Diyos ng buhay upang sundin ang kanyang mga utos. Ayan. At sa verse 14, sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. My dear brothers and sisters, nawa po'y nakapagbukas ng kaunti sa ating mga isipan at higit sa lahat ay mamugad ang mga salitang ito ng Diyos sa kaibuturan ng ating puso. Ito ang lumabas at mamutawi sa ating bibig, magpakilos sa ating mga kamay, magpalakad sa ating mga paa, at kumontrol ng ating isipan ang mga salitang ito ng Diyos. Higit sa lahat, ang kaibuturan ng ating puso, ang mamugad, ay ang kapangyarihan ng Diyos, ang kanyang mga salita, ang pagkatakot sa Kanya, kapag nilabag natin ang Kanyang mga kautusan, ito'y maghahatid sa bawat isa sa atin sa buhay na walang hanggan. So my dear brothers and sisters, dalangin ko sa Diyos na maghari sa bawat isa sa inyo ang Kanyang pag-ibig, ang Kanyang kapayapaan, at ang dakilang pagkatakot ay umiral sa bawat isa sa atin upang sa wakas ay makapiling natin ang Diyos na dakila sa Kanyang banal na kaharian. Amen. Because of what I've done, but because of who you
the ocean, the vapor and the wind. Still you hear me when I'm calling. Will you catch me when I'm falling? And you told me who I am. I am yours. Not because of who I am, or because of what you've done, not because of what I've done, but because of who you are. I am flower quickly fading, here today and gone tomorrow, a wave of dust in the ocean, vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling. Will you catch me when I'm falling? And you told me who I am. I am yours. I am yours. I am yours. Maraming salamat po, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon, dahil muli na naman po namin nagampanan ang aming gawain, Panginoon, sa linggong ito, Lord. Maraming salamat po, Panginoong Hesus, sa inyong paggabay sa amin, sa pagproteksyon ninyo sa amin, sa buong isang linggo, Panginoon. Panginoong Hesus, hinihiling ko po sa inyo, Lord, na naway lagi niyo pong gabayan at proteksyonan si Brother Albert, Panginoon, na siya ang namumuno sa amin, Panginoon. Siya po ang nangunguna, Panginoon, upang maibahagi niya sa amin ang inyong mga banal na salita, Lord. Naway lagi niyo po siyang bigyan, Panginoon, ng mas marami pang kaalaman, Panginoon, na kanyang masaliksik upang mas marami pa siyang maibahagi sa amin, Panginoon. Ganon din po, Panginoon, naway bigyan niyo rin po siya lagi, Panginoon, ng good health, Panginoon, kasama ang kanyang asawa, Panginoon, na si Sister Lita. Lagi niyo po silang proteksyonan, Panginoon, sa kanilang pag-alis sa kanilang bahay at pagdating, Panginoon. Pangunahan niyo po sila, Lord, sa kanilang pagbibiyahe, Panginoon, at sa kung lahat ng kanilang mga desisyon, Lord. Naway ilayo niyo po sila, Panginoon, sa mga kapahamakan kasama ang kanilang buong pamilya, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, sa pagtawag ninyo sa amin ngayon, Panginoon, ngayong araw na ito, upang kami po ay makapakinig na naman ng inyong mga banal na salita, Lord. Lord, itinataas ko po sa inyo ang aming kapatid na si Sister Shirley, Panginoon. Naway bigyan niyo po siya ng lakas ng loob, Panginoon. Bigyan niyo po siya lagi, Panginoon, ng good health at mahaba pang buhay, Panginoon, upang gusto pa niyang gampanan, Panginoon, ang inyong mga utos, Lord, na maipamahagi ang inyong mga banal na salita, Panginoon. Itinataas ko po siya sa inyo, Panginoon, naway bigyan niyo siya lagi ng magandang pag-iisip, Panginoon, at matanggap niya ang lahat ng mga salita na kanyang mga naririnig, Lord. Naway lagi niyo po siyang proteksyonan, Panginoon. Lagi niyo po siyang gabayan, Panginoon, upang malayo po siya, Panginoon, sa mga kalungkutan na kanyang nararamdaman, Panginoon. Ganon din po, Lord, itinataas ko po sa inyo ang kanyang buong pamilya, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, sa inyong kabutihan sa amin, Panginoon. Itinataas ko po sa inyo, Panginoon, ang lahat ng aking mga kapatiran dito, Panginoon, sa aming gawain, Lord, dito sa Church of God in Christ Jesus, Panginoon. Naway gabayan niyo kami, Panginoon, na maipagpatuloy namin, Panginoon, itong aming gawain na ito, Panginoon. Kahit na po, Panginoon, kami ay kakaunti, naway darating ang panahon na kami ay dadami, Panginoon.
kami po ay mamunga ng mamunga, Panginoon, sa pamamagitan ng inyong tulong sa amin, Panginoon. Itinataas ko rin po sa inyo, Panginoon, ang aming mga pamilya, Lord, sa Pilipinas, ang aming mga kapatiran sa Pilipinas. Naway gabayan at proteksyonan niyo kami lahat, Panginoon. Ilayin niyo kami sa mga kapahamakan, Panginoon, sa lahat ng mga kalamidad. Lalo na, Lord, ang aking pamilya, Panginoon. Itinataas ko po sa inyo, Panginoon, ang aking kapatid na nasa hospital, Panginoon. Lagi niyo po siyang gabayan at proteksyonan, Lord. Naway pagalingin niyo na po siya, Panginoon, sa kanyang karamdaman, Panginoon, upang manumbalik na po, Panginoon, ang kanyang lakas, Lord. Ganon din po, Lord, ang aking buong pamilya, Panginoon, aking mga kapatid lahat, Panginoon. Ilayin niyo po sila sa mga karamdaman, Lord. Pati na po, Lord, ang aking asawa, Panginoon. Naway hipuin niyo po siya palagi, Panginoon, ng matanggal na po, Panginoon, ang kanyang arthritis, Lord. Pagalingin niyo po siya, Lord. Naway lagi niyo po siyang gabayan at proteksyonan, Panginoon. Lord, itinataas ko rin po sa inyo ang aking mga anak, Panginoon. Kayo na po ang bahala, Panginoon, sa lahat, Lord. Itinataas ko na po sa inyo, Panginoon. Ipinaubaya ko na po sa inyo ang aking anak na sa loob ng kulungan, Panginoon. Kayo na po ang bahala sa kanya, Lord. Ganon din po, Lord, ang iba ko pang mga anak, Panginoon, ang aking mga apo. Naway lagi niyo silang gabayan at proteksyonan, Panginoon. Ilayo niyo po sila sa mga kapahamakan, Lord. Naway liwanagan niyo po, Panginoon, ang aking mga apo sa kanilang pag-aaral, Panginoon. Naway makatapos sila, Panginoon, at magsilaki sila, Lord, na may takot sa inyo, Panginoon. At naway isang araw, Panginoon, ang lahat ng aking mga apo, Panginoon, ay makakapakinig ng inyong mga banal na salita, Panginoon. Itinataas ko rin po sa inyo, Panginoon, ang aking manugang na magpa-flight bukas, Panginoon. Naway pangunahan niyo po, Panginoon, ang piloto na magmamaneho ng eroplano na kanyang sasakyan, Panginoon. Naway makalapag siya ng maayos sa kanyang destinasyon, Panginoon. Lagi niyo po silang proteksyonan lahat, Panginoon. Ilayo niyo po sila sa mga kapahamakan. At ilayo niyo rin po sila, Panginoon, sa kahit na anumang mga karamdaman, Lord. Lord, itinataas ko rin po sa inyo, Panginoon, ang aming bansang Pilipinas, Lord. Naway maging maayos na po, Panginoon. Naway maging masagana na, Panginoon, upang wala na po maghihirap na aming mga kababayan, Lord. Ang lahat ng may mga karamdaman sa oras na ito, Panginoon, naway pagalingin niyo po sila, Lord, lahat, ang mga nasalanta ng mga kalamidad, Lord. Kayo na po ang bahala sa kanilang lahat, Panginoon, sa lahat ng mga taong mga nagugutom, Lord. Kayo na po ang bahala sa kanilang lahat, Panginoon. Upang manumbalik po, Panginoon, ang paniniwala nila sa inyo, Panginoon, maging makatotohanan, Panginoon, at naway ang lahat, Panginoon, is balang araw ay maitakwil na nila ang pagsamba sa mga Diyos-Diyusan, Panginoon. Itinataas ko rin po sa inyo, Panginoon, ang itong bansa, Panginoon, na aming pinagtatrabahoan, Lord. Naway lagi niyo po kaming gabayan at proteksyonan sa aming mga trabaho, Lord. Gabayan niyo po kami, Lord, upang makapagtrabaho kami ng maayos, Panginoon, at makatulong po kami sa aming mga pamilya, sa lahat ng mga taong mga nangangailangan, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. Itinataas ko rin po sa inyo, Panginoon, ang aking kalusugan, Panginoon. Naway ilayo niyo po ako sa mga kahit na anong mga karamdaman, Lord. At ako'y nagpapasalamat, Panginoon, sa lahat ng mga kaalaman na aking nakakamtam, Panginoon. Alam ko po, Lord, na ito'y nanggagaling sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, sa hindi niyo pagpapabaya sa akin, Panginoon, sa pag-guide niyo sa akin sa araw-araw, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. At nagpapasalamat din po ako, Panginoon, sa lahat ng mga biyaya na aming natatanggap sa araw-araw, Panginoon. Naway ang aking pamilya at lahat ng pamilya ng aking mga kapatiran sa Church of God in Christ Jesus, Panginoon. At kaming lahat, Panginoon, at naway lagi kaming malusog at malayo sa mga karamdaman, Panginoon. Kami po nagpapasalamat, Panginoon, sa aking mga kapatiran sa Church of God, Panginoon, in Christ Jesus, na sa lahat ng mga biyaya na aming natatanggap sa araw-araw, Panginoon, sa pamamagitan ninyo, Lord, sa inyong tulong, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, sa inyong kabutihan, Panginoon, sa amin, Lord. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa isang linggo po, kayo po aming uli inaanyayahan na kami isamahan sa pakikinig na mabuting balita ng Panginoon. May the Lord God bless us all. Amen.